paano kung yung mismong abogadong pinagkakatiwalaan mo sa kaso mo, hindi pala tunay na abogado at yung pangalang gamit niya sa taong matagal ng patay pala? Gaano kalala kaya ang epekto nito? Ating sisiyasatin ang isang kasong umabot pa sa Korte Suprema. Tama ka. Ito yung kaso ni Pedro Pequero Yanolora alias Ati Epafrodito Nolora versus People of the Philippines. Yung GR number niya ay 26367 at pinagdesisyonan lang ito nitong August 7, 2024. Maraming legal na anggulo dito. Okay, sige, simulan natin. Ano ba talaga ang ginawa nitong si Pedro Pequero? At saka, paano siya nabuko? Well, itong si Pedro Pequero Yanolora, nahuli siya na nagpapanggap na siya si Ati Epafrodito Nolora. Ang matindi pa, ayon sa Office of the Bar Confidant, itong si Ati Nolora pumanaw na pala noon pang 1986. 1986 pa? Grabe. Ang mga pleadings, yung mga papeles para sa korte, gamit yung pangalan ng yumaong abogado. Naku po, dekada na pala. At nabisto siya sa isang NBI entrapment operation. Tama ba? Nung 2011 pa yon. Oo, tama. October 14, 2011. Nagpapanggap siyang kakatawan sa isang kliyente sa MTC Binangonan nung mahuli siya. Okay. So dahil malinaw yung ebidensya, ano ang naging hatol sa kanya ng mga naunang korte? MTC, tapos umakyat sa RTC. Oo. Consistent yung mga hatol Mula MTC, tapos kinatidan ng RTC at umabot pa sa Court of Appeals or CA. Hinatulan si Pedro Pequero na guilty sa 3 kaso. 3 agad? Ano-ano yun? Una, paggamit ng illegal na alias. Yan yung sa Commonwealth Act 142. Kasi gumamit siya ng pangalan na hindi kanya, di ba? Okay, illegal na alias. Ano pa? Pangalawa, paggamit ng peking pangalan. Nasa Article 178 naman yan ng Revised Penal Code. Kasi yung pangalang ginamit niya, hindi lang basta alias. Peke talaga at ginamit para manloko. Gets? Tapos yung pangatlo. Yun yung usurpation of authority or official functions. Article 177 ng Revised Penal Code. Ito yung pagpapanggap na may opisyal na tungkulin. Kasi para sa mga korte noon, MTC, RTC at CA, yung pagpapanggap yung abogado ay pag-assume authority. Itinuring nilang person in authority yung abogado. Okay. So MTC, RTC, CA, pare-pareho ng tingin. Guilty sa 3. Bakit kailangan pang umangkyat sa Korte Suprema? Ano yung naging issue doon? Inakyat pa rin ni Pequero. Kwinestyon niya yung hatol sa kanya. So ang tanong sa Korte Suprema, tama ba yung pag-affirm ng CA sa hatol ng RTC at MTC? Tama ba na guilty siya sa 3 krimen na yun? At dito na tayo sa pinakamaintriganteng parte. Ano ang sabi ng Korte Suprema? Nag-iba ba ang desisyon? Dito nga pumasok yung mahalagang distinksyon. Kinatigan ng Korte Suprema yung hatol kay Pequero para sa 2 kaso. Paggamit ng illegal na alias at paggamit ng peking pangalan. Malinaw daw sa ebidensya na ginamit niya yung pangalan ni Ate Nolora nang walang karapatan at para makapanloko. Okay, so guilty pa rin sa 2. Oo, pero, at ito yung malaking twist, inabsuelto siya sa kasong usurpation of authority or official functions, yung pangatlong kaso. Talaga? Bakit daw? Nagpanggap nga siyang abogado, di ba? Paano naging hindi usurpation yun? Medyo nakakalito yata. Dito yung legal technicality pero crucial. Ipinaliwanag ng Korte Suprema ang krimen ng usurpation of official function sa ilalim ng Article 177. Mangyayari lang yan kapag ang nagpapanggap ay gumaganap ng tungkulin ng isang person in authority o kaya public officer. Base sa Article 152 ng Revised Penal Code, ang mga abogado itinuturing lang silang persons in authority for sa ibang krimen. Anong krimen yun? Yung direct assault, Article 148, at saka resistance and disobedience, Article 151. Halimbawa, kung inatake mo yung abogado habang ginagampanan niya tungkulin niya,
Pwedeng direct assault yun kasi person in authority siya for that purpose. So para lang sa mga kasong yon sila considered person in authority. Eksakto. Hindi sila kasama sa definition ng person in authority para sa kasong usurpation of official functions sa ilalim ng Article 177. Wow, ang specific pala ng batas. So, dahil hindi person in authority ang abogado para sa Article 177, kahit nagpanggap si Pequero, hindi siya technically nag-commit ng crime na yon. Yun mismo ang ruling ng Korte Suprema. Kahit malinaw na nagpanggap siya, hindi pasok sa element ng krimen na yun. Mahalaga rin pala, binabaan yung parusa sa use of fictitious name. In-apply yung RA 10951, kaya naging aresto mayor na lang, mas mababang parusa kasi pabor sa akusado. Napaka-interesante niyan. Malino yung panloloko, pero iba pala talaga ang sinasagi ng letra ng batas minsan. Para sa iyo na nakikinig, ano ang mas matimbang dito? Yung technicality ng batas o yung mismong akto ng panloloko? Paki-share naman ang saloobin mo sa comments. At kung nagustuhan mo itong paghimay natin, pa-like at favorite na rin. Oo nga, at para mas malinaw, narito yung ilang mahalagang doktrina o aral mula sa kasong ito. Una, paggamit ng illegal na alias CA-142. Bawal gumamit ng ibang pangalan sa nakarehistro sa birth certificate maliban kung may court order o para sa specific purposes tulad ng screen name. Okay. Pangalawa, paggamit ng pekeng pangalan, Art 178 RPC. Bawal gamitin sa publiko ang hindi tunay na pangalan para makapagtago ng krimen, makaiwas sa parusa o makapinsala sa iba. Malinaw yan. Pangatlo, usurpation of official functions, Art 177 RPC. Ito yung pagpapanggap ng may opisyal na posisyon at pagganap ng gawain ng isang person in authority or public officer ng walang karapatan. At yung pinaka-key point. Tama, yung pang-apat. Persons in authority, Art 152 RPC. Dito nilinaw na ang mga abogado ay itinuturing lang na persons in authority para sa kaso ng direct assault, Art 148, at resistance disobedience, Art 151, pero hindi para sa usurpation of official functions, Art 177. Okay, klaro na yan. Bilang panghuling palaisipan na rin para sa'yo, kung hindi pala maituturing na usurpation of official functions ang pagpapanggap na abogado dahil sa technical definition na yan, sapat na ba yung mga kasong paggamit ng illegal na alias at peking pangalan para mapanagot ng husto ang mga ganitong mapanlinlang na gawain at maprotektahan ng publiko? Magandang tanong yan. Para sa mas marami pang ganitong malalim na pagsusuri, siguraduhing nakasubscribe ka sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod nating pagtalakay,